Nagsisimula ang pelikula sa dalawang ahente ng DEA na sina Anthony at Juan, kasama ang iba pang mga pulis na patungo sa kanilang sasalakayin na bodega. Hinala nila na ang bodega ay isang iligal na hub para sa produksyon at pamamahagi ng droga. Habang nasa daan, masayang ibinahagi ni Juan na silang mag-asawa ay malapit nang magkaroon ng sanggol. Ang kanyang matagal ng partner na si Anthony ay labis na natutuwa sa balita at binabati siya. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na sila sa bodega, hiniling ni Anthony kay Juan na maghintay sa kotse habang siya ay sasama sa iba pang mga opisyal para sa isang pagsalakay sa loob. Noong una, ang operasyon ay maayos dahil nakita nila ang ilang mga tao na nagtatrabaho sa mga mapanganib na kondisyon upang makagawa at magbalot ng iba't ibang iligal na droga. Ang lahat ng mga taong ito ay tinipon ng mga pulis at sinamahan palabas ng bodega. Gayunpaman, napansin ni Anthony ang isang lalaki sa loob ng isang opisina na tinatanaw ang lugar ng produksyon ng bodega. Siya at ang isa pang opisyal ay mabilis na umakyat sa opisina at doon ay nahuli nila si Pablo, ang manager ng bodega sa gitna ng isang pakikipagkasundo sa droga. Kasama ni Pablo ang kanyang kanang kamay na si Esteban, isang malaki at matipuno. Sinamahan ni Anthony si Pablo pababa habang si Esteban ay kasama ng isa pang pulis. Gayunpaman, makalipas lamang ang ilang minuto ay napatumba ni Esteban ng pulis at nagawang agawin ang kanyang baril. Napansin ito ni Anthony at binaril si Esteban, ngunit huli na ang lahat dahil tumalo na ang kriminal sa bintana at tumakbo. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari sa bodega, si Juan ay nakikipag-usap sa kanyang asawa sa labas. Biglang nabasag ang bintana ng bodega at lumapag si Esteban sa sahig. Si Juan ay ganap na nagulat at bago pa man siya makakilos ay pinaputukan na siya ni Esteban na pinatay siya kaagad. Ilang minuto matapos makatakas ang kriminal, sa wakas ay dumating si Anthony sa pinangyarihan at nalungkot siya nang makita ang patay na katawan ng kanyang matalik na kaibigan na nag-udyok sa kanya na umiyak. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang matandang lalaki na nagngangalang Nick na nag-e-enjoy sa hapon sakay ng kanyang bangka. Napag-alaman na siya ay isang dating army sniper na nagtatrabaho bilang hitman para sa gobyerno ng ilang taon. Di nagtagal pagkatapos niyang pumarada sa pantalan, isang lalaking nagngangalang Francis ang lumapit sa kanya. Mula sa kanilang pag-uusap, malalaman na si Francis ay nagtatrabaho sa gobyerno at binisita si Nick na gustong makipagkasundo sa kanya. Gusto niyang bumalik si Nick bilang isang hitman para patayin ang ilang target na pinaghihinalaang posibleng makasira sa ekonomiya ng Amerika. Ang pagod na si Nick ay tumanggi sa alok, sinabi niya na siya ay masyado ng matanda upang gumawa ng anumang pagkilos ng karahasan. Ngunit sinabi ni Francis na malinaw na nangangailangan siya ng pera dahil ang tanging pag-aari niya na lang ay ang maliit na bangka. Pagkatapos ay nag-alok siya ng malaking halaga ng pera, dahilan para mapilitan si Nick na magbago ng kanyang isip. Matapos ang kasunduan, binigay ni Francis kay Nick ang isang file na naglalaman ng mga pangalan ng lahat ng mga target na gusto ng gobyerno na patayin niya. Ang listahan ay puno ng ilang matataas na antas na taong nagbebenta ng droga na tila gumagawa ng planong sirain ang ekonomiya ng Amerika para sa kanilang pangsariling kapakanan. Sa headquarters ng Drug Enforcement Administration o DEA, pumasok si Anthony at ang kanyang boss sa interrogation room para tanungin si Pablo. Hinihiling nilang malaman kung para kanino siya nagtatrabaho. Ipinaliwanag ni Pablo na ang kanyang boss ay hindi lamang isang ordinaryong supplier ng droga. Idinagdag niya pa na kung magtatagumpay ang kanilang mga plano, magdudulot ito ng malaking sakuna na ang buong bansa ay lulubog. Nang ang mga pulis ay humingi ng karagdagang impormasyon, siya ay nananatili ng tahimik. Sinabi ni Pablo na magdadagdag lamang siya ng detalye kapag binaba ang kanyang sentensya at kapag siya ay pinanatili sa isang 5-star hotel para mag-relax bago pumasok sa bilangguan. Bagamat tila hindi makatwiran ang kahilingan, lubhang kailangan ng mga pulis ang impormasyon kaya't wala silang magagawa kundi ang sumunod sa kanyang mga kahilingan. Sa ibang lugar ay tumungo si Nick sa lokasyon na ibinigay ni Francis. Napag-alaman na ang unang target sa file ay walang iba kundi si Pablo, at kasalukuyang dumating si Nick sa harap mismo ng hotel na tinutuluyan ni Pablo. Nang maglaon ng hapong yun, nakahanap si Nick ng tamang oras upang magawa ang kanyang misyon at nagmamadaling pumunta sa rooftop sa tapat mismo ng hotel. Dala niya ang kanyang paboritong sniper rifle sa loob ng isang golf bag at pumunta sa tuktok para sa isang malinaw na tanawin. Di nagtagal ay dumating si Anthony sa hotel upang kunin si Pablo at ibalik sa kulungan. Pinusasan niya ang lalaki at inihatid siya pababa sa isang sasakyang pangseguridad. Gayunpaman nang papasok na si Pablo sa sasakyan ay nakuha ni Nick ang isang malinaw na pakay at nagpaputok ng bala sa pagitan ng kanyang mga mata.
Sa loob ng ilang segundo ay namatay ang dealer na ikinagulat ni Anthony, sinubukan niyang hanapin ang lokasyon ng bumaril ngunit tumakas na si Nick sa eksena. Makalipas ang ilang araw sa DEA headquarters, may pagpupulong si Anthony kasama ang kanyang boss at iba pang miyembro ng ahensya. Nakatanggap ang hepe ng mahahalagang impormasyon mula sa kanyang mga espiya, pinaghihinalaan na si Pablo ay isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking network na kasangkot sa pamamahagi ng droga sa buong bansa. Higit pa rito, inihayag ng espiya na ang ilang miyembro ng network ay nananatili sa isang sikat na hotel sa parehong bayan. Sa bagong impormasyon na ito, itinakda ni Anthony ang kanyang mga tauhan sa paligid ng hotel at sinimulang bantayan ang ilang mga nagbebenta ng droga. Ngunit mabilis na naging maliwanag na kung hindi nila maririnig ang pinag-uusapan ng mga dealers ay hindi sila makakakalap ng anumang mahalagang impormasyon. Kaya naman kumuha si Anthony ng maliit na mikropono at nagpas siyang pumasok sa hotel. Gayunpaman sa kanyang pagdating, hindi pinapasok si Anthony sa loob ng VIP headquarters kung saan kasalukuyang tumutuloy ang mga dealer. Habang kumukuha siya ng upuan sa isang kalapit na restaurant, napansin ni Anthony ang isang babaeng chef at iniisip na maaari siyang tulungan nito. Makalipas ang ilang oras nang pauwi na ang chef, nilapitan siya ni Anthony. Nagpakilala kaagad siya bilang isang pulis na gusto lang makipag-usap saglit. Sa kabutihang palad ay pumayag ang chef na makipag-usap at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Mina. Kasunod nito, sinabi sa kanya ni Anthony ang tungkol sa ilang mga nagbebenta ng droga na nananatili sa kanyang hotel at kung paano niya kailangan ng tulong niya para mapalapit sa kanila. Ang kailangan lang niyang gawin ay kumuha ng tape recorder at ilagay ito sa isang VIP room kung saan siya nagtatrabaho. Inihayag ni Anthony na ang buhay ng daan-daan kung hindi libu-libong tao ay nakasalalay sa kasong ito at nakikiusap kay Mina na tumulong. Sa kabutihang palad ay pumayag itong tulungan siya at dinala ang mikropono. Pagkatapos ng pagkikita nila, bumalik si Anthony sa kanyang mga kasamahan at sinubaybayan nila ang mga CCTV camera sa loob ng VIP section ng hotel. Sa pamamagitan ng mga CCTV, napagmasdan nila na matagumpay na nailagay ni Mina ang recorder sa ilalim ng mesa. Malalaman din natin na sinusubaybayan ni Nick ang eksaktong parehong hotel mula sa kanyang sasakyan, pagkatapos ay nagsuot siya ng maskara sa kanyang mukha at pumasok sa hotel sa pamamagitan ng emergency back way. Samantala, napansin ni Anthony at ng kanyang koponan na ang grupo ng mga nagbebenta ng droga ay kasama ang isang lalaking nagngangalang Bin Far, isang mayaman na negosyante at pilantropo. Habang nakikinig si Anthony ay binati ni Bin ang isang scientist na nagngangalang Fernando. Maliwanag na nagbayad siya ng malaking halaga kay Fernando para gumawa ng napakahusay na aparato na nakakonekta sa lokal na network ng komunikasyon. Ngunit habang nag-uusap sila ay inanyayahan ni Fernando si Bin sa kabilang silid para subukan ang kanyang imbensyon. Si Anthony na nanunood ay naasar nang nawala ang grupo sa screen nang lumipat sila sa kabilang silid. Pagkatapos ay ipinahayag na si Fernando ay nag-imbento ng isang nakokontrol na aparato, na kapag pinindot ito ay maaaring patayin nito ang koneksyon ng kuryente mula sa isang buong seksyon ng isang lungsod. Plano ni Bin na gamitin ito para mahirapan sa kuryente ng buong bansa, na ikakabagsak ng ekonomiya nito. Nang sila ay abala sa pagtalakay sa kanilang mga plano, pumasok si Nick sa VIP section na may dalang baril na may silencer. Agad niyang pinaputukan ang mga dealer ng droga at ang kanilang mga gwardiya na ikinamatay ng ilang lalaki. Gayunpaman, nagawang makatakas ni Bin at Fernando dahil ang kanilang mga tauhan ay nakikipagsagupaan kay Nick. Di nagtagal ay dumating din doon si Anthony, at nakita niya ang ilang bangkay na nakahandusay sa sahig. Nakaharap din niya ang nakamaskara na si Nick ngunit bago siya nakapagtanong ng anuman, ang veteranong si Nick ay naghagis ng isang stun grenade na ikinatulala niya. Sa oras na makabawi si Anthony, ang tao na nakamaskara ay wala na kahit saan. Makalipas ang ilang araw, dumalo si Bin Fari sa isang pagtitipon na inorganisa ng kanyang pamangkin na si Rashida at ilang high-profile na bisita ang naruroon sa eksena. Nakalusot rin si Anthony at agad na nakipag-usap kay Rashida, at matapos ng maikling usapan ay tinanong niya kung nasaan ang kanyang tiyuhin. Lingid sa kanyang kaalaman ay pinagmamasdan siya ni Bin sa pamamagitan ng CCTV camera. Hindi nagtagal ay nabisto si Anthony nang makilala siya ni Esteban mula sa naunang engkwentro nila. Dahil napagtanto na siya ay isang pulis, ang galit na si Bin ay inutusan ng kanyang mga tauhan na patayin si Anthony at ang sinumang nakakaalam ng kanyang plano. Samantala, napansin ni Anthony si Nick sa pagtitipon at naalala niya ang paghaharap nila sa hotel ilang araw na ang nakalipas. Bagamat hindi niya nakita ang mukha ng lalaki, nakikilala ni Anthony ang kanyang tindig at laki.
Pero bago pa niya mapuntahan si Nick ay nakalayo na ang matanda doon, buti na lang at dumating din si Mina at inalok si Anthony na sumakay sa kanyang sasakyan. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap na mahuli siya, ang matanda ay patuloy na nakalayo. Siya ay hindi susuko sa misteryosong lalaki, kaya kinabukasan ay bumalik siya sa lugar kung saan nawala sa paningin niya si Nick. Matapos ang ilang oras na walang kabuluhang paghihintay, bigla niyang napansin ang pagdaan ng sasakyan nito. Mabilis niyang sinundan ng matanda sa kanyang sasakyan at pinahinto ito ilang kilometro ang layo. Hiningi ni Anthony ang kanyang lisensya at casual na iniabot ito ng matanda. Sa isang nakakagulat na pagbaluktot ng mga kaganapan, si Nick pala ang ama ni Anthony na iniwan siya noong bata pa. Kasunod nito ay inanyayahan ni Nick si Anthony sa kanyang bangka at ang dalawa ay pumunta sa tabi ng pantalan. Doon, ibinuhos ni Anthony ang kanyang puso at tinanong ang kanyang ama kung bakit niya siya iniwan pagkatapos mamatay ng kanyang asawa. Ipinaliwanag ni Nick na siya ay isang government-hired assassin at nagpasya siyang iwan si Anthony para sa kanyang sariling kaligtasan, ayaw niyang gawin yun ngunit wala na rin siyang ibang pagpipilian. Dahil si Anthony mismo ay isang ahente ng DEA, naiintindihan niya ang pananaw ng kanyang ama. Pagkatapos ay ibinunyag ni Nick na ang misyon na kanyang ginagalawan ay ang misyon na ginagawa ni Anthony. Matapos ang mahabang pag-uusap ng mag-ama, pareho silang bumalik sa trabaho. Bago umalis ay binigyan ni Nick ang kanyang anak ng telepono para makapag-usap sila. Hindi nagtagal habang pabalik sa trabaho ay tinambangan ng mga tauhan ni Bean si Anthony at dinala siya sa isang hindi matukoy na lokasyon. Doon ay tinanong siya ni Bean tungkol sa kung sino ang pumatay sa kanyang mga tauhan sa hotel ilang araw na ang nakalipas. Casual na sumagot si Anthony na ito ay kagagawa ng kanyang totoong ama. Nang makita ang kanyang walang takot na kilos, inutusan ni Bean ang kanyang mga tauhan na bugbugin siya. Samantala, si Nick ay papunta na kung saan dinala ang kanyang anak, naglagay pala siya ng GPS tracker sa telepono na binigay niya kay Anthony. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa lokasyon at sinimulang salakayin isa-isa ang mga tauhan ni Bean. Gamit ang kanyang nakaraang karanasan sa militar, nagawa niyang patayin ang ilan sa kanyang mga tauhan. Gayunpaman ay muling nakawala sina Bean at Fernando, pagkatapos ang mag-ama ay pumunta sa bangka ni Nick. Di nagtagal pagkatapos ng pag-atake ni Nick, dumating ang pulisya sa pinangyarihan at natuklasan ang mga kagamitan na gagamitin upang putulin ang supply ng kuryente mula sa isang malaking bahagi ng bansa. Pagbalik sa bangka ay nakatanggap si Anthony ng isang nakababahalang tawag mula kay Mina, dinukot pala siya ni Esteban. Binyantaan nito si Anthony na pumunta agad sa tinukoy na lokasyon sa lalong madaling panahon kung gusto niyang makita si Mina na buhay. Nang matapos ang tawag ay mukhang natakot si Anthony dahil dinukot ang isang inosenteng babae dahil sa kanya. Ngunit alam din niya na may ginawang bitag para sa kanya kaya nagpasya sila ni Nick na pumunta ng hiwalay sa tinutukoy na lokasyon. Pagkarating nila sa lugar ay pumasok si Anthony sa gusali kung saan dinala si Mina ng mag-isa, ngunit sa sandaling makarating siya doon ay lumitaw si Esteban at binihag din siya. Napag-alaman na alam ng malaking tao na ito na ang mga tauhan ni Bean ay pinatay ng kanyang ama, kaya plano niyang gamitin si Anthony bilang bitag para lumabas si Nick. Gayunpaman, nasa loob na ng gusali si Nick dahil malapit lang siya sa likuran ni Anthony. Ginulat ng matanda si Esteban at binaril ito sa paa. Matapos palayain si Mina at ang kanyang anak, pinilit ni Nick si Esteban na dalhin sila sa hideout ni Bean. Dahil walang ibang pagpipilian ay napilitan ng machong lalaki. Maya-maya ay dumating si Nick sa hideout na nagpapanggap na hostage ni Esteban, mayroon din silang dalang body bag na inanunsyo ni Esteban na naglalaman ng bangkay ni Anthony. Malugod na tinanggap ni Bean si Esteban at ang kanyang mga bihag sa loob ng kanyang pinagtataguan gayunpaman. Nang buksan niya ang bag ay isang walang sugat na Anthony ang tumayo at tinambangan ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay binaril ng mag-ama ang lahat ng mga alip-ores sa loob. Plano nilang hulihin si Bean at dalhin sa kustodiya ng pulisya ngunit ito ay aksidenteng nabaril at napatay. Sa oras na makarating ang mga pulis sa hideout ay wala na sina Nick at Anthony, habang si Esteban ay buhay pero nilagay sa loob ng body bag. Pagkatapos ay inaresto siya ng pulisya para sa pagpatay kay Juan. Ang huling eksena ng pelikula ay nagpapakita ng mga kaganapan pagkatapos ng ilang taon. Sina Mina at Anthony ay kasal na at may isang anak, para naman sa asawa ni Juan ay nakakakuha siya ng malaking insurance fund. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!